Isinugod sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos sumuko sa PNP-CIDG dahil sa umano'y pagkakasangkot sa issue ng flood control scandal. Git naman ng PNP nasa maayos ng kalagayan si Bonoan matapos tumaas ang blood pressure nito. Dinala siya sa Sandigan Bayan kanina para sa kanyang arraignment habang naka-wheelchair. Narito ang balita. Sa June 1 resolution ng Sandigan Bayan 5th Division, opisyal na nitong ipinag-utos ang paglalabas ng arrest warrant laban sa ilang mga individual na umano'y sangkot sa issue ng anomalya sa mga flood control projects. Kabilang sa mga kinasuhan ng plunder, si Senador Jinggoy Estrada na inaresto sa Senado kahapon. Bahagya pang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano nang isilbi ng arresting authorities ang arrest warrant laban kay Estrada na sumuko rin naman sa mga otoridad. Bukod kay Estrada, kabilang sa mga inisyuhan ng arrest warrant para sa parehong kaso, sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH NCR Engineering Officials Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at sina District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Si Bonoan at Cortuna kapwa ng sumuko sa PNP-CIDG. Ngunit matapos maproseso ng CIDG, isinugod sa ospital si Bonoan matapos tumaas ang blood pressure sa 170/100. Sa isang pahayag nitong Martes, kinumpirma ng PNP na umayos na ang lagay ng kalusugan ni Bonoan at na siya ay conscious at coherent. Wala rin nila itong naging reklamo patungkol sa anumang pananakit ng ulo, pagkahilo at iba pang isyong pangkalusugan. Pasado 1:00 ng hapon ng Martes na discharge na rin si Bonoan mula sa Philippine National Police General Hospital matapos masigurong stable na ang kanyang kalagayan. Sa parehong araw, humarap si Bonoan sa Sandigan Bayan para sa arraignment ng naka-wheelchair pa at may kasulukuyang apela para sa hospital arrest. Noong Biyernes, nakapagpiyansa pa si Bonoan para sa kasong graft kaugnay ng kinasasangkutang anomalya habang non-bailable naman ang hiwalay na plunder case. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.